Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Bangayan between Attorney Ferdinand Topacio at ang artista na si Jasmine Cortez Smith. Kapatid ito ata ni Ann Cortez, tama? So, nako, bumelta itong si ang unang nagsalita, Attorney Topacio, grabe ang buwelta nitong Jasmine Cortez Smith. Sabi niya, dugyot ka! I don't know kung anong salita yung dugyot sa inyo. Sa amin sa Ilocano, dugyot, marumi ka. Marumi, dugyot. Hindi naman Tagalog atang dugyot. Okay, so ito. Dugyot ka ang title. Bumuelta ang actress na si Jasmine Cortez Smith kaugnay sa pahayag tungkol sa kanya ni Attorney Ferdinand Topacio sa isang radio commentary program. Sa ad ni Topacio, nagpo-post umano ang mga artista sa social media ng bikini photos upang pagnasahan at sumikat, hindi para sa sining o endorsement. Binanggit rin ni Topacio ang ilan pang mga personalidad. Sabi niya, unahin natin itong si Jasmine. Ikaw, Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo sa social media? Hindi ba para ikaw ay pagnasahan? Para ikaw ay sumikat? Huwag mong sabing art yan, BS yan. Hindi kami ungas dito para maniwala sa iyo. Dahil sa post na yan, sumagot si Jasmine Cortez, dugyot ka. And then ito, pati si Ivana Alawi. Yung mga artista dyan, sina Ivana Alawi, bakit sila nagpo-post? Di ba para sa views? Bakit sila tinitingnan? Magandang babae, sexy, pinagnanasahan ng mga lalaki. Grabe ang reaction, no? Dami nag-react. 144,000 ang nag-react. 79,000 ang tumatawa. I don't know sinong tinatawanan, Attorney Topacio o si Jasmine Cortez. 46 ang galit. Kanino galit? Hindi ko rin alam eh. And then 13,000 ang nag-like. Basa tayo sa mga comments. Dami ring comments. JR Amor. It's true that celebrities like Ivana Alawi post content that attracts views and earns money. But as men, while attraction is natural, there's no need to openly objectify or announce our fantasies. Maalala ko tuloy, salita ng Diyos sa Biblia, salita ng Panginoong Hesus. Ito sa Matthew, about adultery. Kasi ang adultery nung una, yung actual na nakighilawas o yung adultery yan. Kaya sabi ng Panginoon, kung ikaw lalaki, pagtingin mo lang sa isang babae, ay may pagnanasa ka na sa iyong isipan at puso, adultery na yan. Ganon kagrabe ang salita ng Panginoon. Kaya, if your eye, kung ang mata mo, will cause you to sin, nagkakasala ka, kasi makakita ka ng babae na kung ano-ano ang suot. Magkakasala ka na sa mind mo. E di mabuti pa, lugiton, sa Bisaya, lugit, tanggalin mo yung mata mo. But hindi literal na tanggal, ibig sabihin, huwag mo nang tignan. But ang pinaka-the best sana lang kailan, hindi man pwede. Ang ating mga kababaihan, huwag naman magsuot ng ganun, lalo na i-post pa sa social media. Kaya, believe ako sa ating mga Muslim ladies, including sa Roman Catholic naman, ang mga madre. Tingnan mo, may mga
Muslim ladies ba na nagsusuot ng ganun? Wala. Nung nasa active service pa ako, meron akong driver. Sandali ha. May kaibigan akong Muslim lady from Mindanao, pupunta Manila. So, pinasalubong ko sa driver ko para dalhin sa isang lugar. So, yung driver ko, kita niya yung Muslim lady, kumpletong suot. Ang init sa Metro Manila. Tinanong niya, huwag ko na lang sabihin yung pangalan, bakit ganyan ang suot niyo? Ang sagot ng Muslim lady, Kuya, ginagawa namin ito, nagsasakripisyo kami para sa inyo. Para hindi kayo magkasala. Kasi kung ipakita namin ang iba't ibang parte ng katawan namin, ma-attract kayo, magkakasala kayo sa Diyos. Kaya nagsasakripisyo kami para hindi kayo magkasala. Yung sundalo ko napabilib. Grabe, ganun pala ang rason. Bakit ang mga Muslim ladies, yung suot nila talagang naintindihan ko na, yes, dapat ganun. Kaya, tayong mga lalaki, bantayan natin. Kasi normal sa lalaki yan, ma-attract ka. Kaya pag makakita ka ng ganon, huwag mo nang ano. Kaya kung minsan, ayoko nang magpunta sa mall. Bakit? Pag nasa mall ako, kung ano-anong masalubong kung ano-anong suot, yung isipan ko, hindi ko mapunta doon. Kaya, hindi na ako nagpupunta ng mall. Pag pumasok ako ng mall, nagdarasal na ako, Lord, control my thoughts, my eyes, para hindi ako magkasala sa inyo. Kasi nga, kasalanan na yun. Kung sa ating mind, mata, may pagnanasa. Yun po ang salita ng Diyos. Kaya, I don't know kung anong kasasangkutan nitong away nila. Mike De Luna, and now this is a great debate for artistry, law, morality, and choose. Ay, nako. Louis D. Guzman, boom! 2 words are enough. Attorney Topacio was expressing, sabi ni Mike, Attorney Topacio was expressing his opinion on how social media culture works, which is part of free speech. Agree or disagree, public commentary is allowed in a democracy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero na yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O si Lolo ang matagaan og yero nga makatop siyang balay. So mo ni ang balay ni Lolo. So mga busbusot na gyud yang abuan ni Lolo. So matod ni ang kuan nga tuluan na giapit-apit na ang mga yero. So makita nimo. Kung muulan tuluan na gid kay sila kay apit-apit na ang yero. So atong makita karon kay niya tagaan man sila gyero, mag-atop sila karon. So mo nilang ilang atupan. Na ilang tulgananan kay ulanan na sila kung kuan sila, kung mabasa sila ulan, kung mag-ulan. Mo ni ang ilang atupan nga ilang balay. Sabot. Nato si Lolo o si Lola sila pag-atop sila balay. So managid og atop ang managid Lola o Lolo ang ilang balay. So kita gid nimo ba nga nindot na kayo kaya na managid og taod ang yero. Ug karon atong pangutan-on karon si nanay ug tatay nga nahuman naman gid ang ilang atop nga yero. So unsa ining masulti tatay ug nanay nga nahuman na gid mo og atop sa ining balay? Salamat sa Ginoo nga natabangan kami. Maulanan. So
imong edad tay? 63. Si nanay? 66. So namoy anak. Naa. So tanan na namin yo. Tanan na. So Walo ako. pila ka tuig ni ang inyong balay nay nga nainato na nga giapid-apid na lang ang yero. Napulo na. Sige. At sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo. Sige, salamat po.